Breaking news! Senate under attack again? Senate lockdown pinag-utos ni Senate President Gatchalian. Seguridad hinigpitan dahil sa banta. Senator Alan Cayetano nakipagkwentuhan kay First Lady Liza Marcos matapos niyang sabihang hawak ng Malacanang ang Senado ngayon. Impeachment update laban kay VP Sara Duterte, tila nais umanong i-delay ng mga sigalot sa Senado ayon kay Luis Tro. Ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin T. Gatchalian ng isang agarang walang tiyak na paglak at pagpapatupad ng mga pinataas na hakbang sa seguridad sa Senado kasunod ng isang kritikal na ulat ng panigtik mula sa National Bureau of Investigation na nagdedetalye ng mga plano upang guluhin ang paglilitis sa batas. Sa isang memorandum na inilabas noong Martes, pinasimula ni Gatchalian ang isang mahigpit na pansamantalang no visitor policy at pinakilo sa mga mahigpit na protocol ng proteksyon upang pangalagaan ng mga mambabatas, kawani at mga record ng institusyon mula sa nilarawan bilang isang kapani-paniwalang banta upang ma-destabilize ang itaas na kamara. Ayon sa memorandum, inalerto ng NBI ang Office of the Acting Senate President itong Lunes hinggil sa critical information about the security threat. Ang intelligence ay nagpahiwatig ng aktibong mga plano, pagtatangkaw, mga pagyayari na naglalayong guluhin ang maayos na pagsasagawa ng mga paglilitis sa Senado, ikompromiso ang kaligtasan ng komunidad ng Senado at itarget ang mga pasilidad at opisyal na record ng Senado. Matapos halos siraan ni Senator Cayetano ang Malacanang na siya umanong nagmamahala ayon sa Senado, ay viral naman ang paglapit ito kay First. Makikita na nag-uusap ang dalawa. Ayon naman sa Malacanang, nilinaw nito na walang kinalaman sa politika ang naging pag-uusap ni First Lady Liza Marcos at Senator Alan Peter Cayetano sa isang pagtitipon kasama ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry itong Lunes, June 8. Ayon kay PCOU si Claire Castro, kilalang mabait ang unang ginang kaya't posibleng isang simpleng kamustahan lamang ang namagitan sa dalawa at hindi ang issue ukol sa Senate impasse. Ayon nga sa kanya, hindi po natin katabi si First Lady Liza, hindi po natin alam kung ano po yung mga napag-usapan but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally just a friendly talk. Kamustahan lang. Sinabi ni House Lead Prosecutor Derville Luistro na walang batayan sa konstitusyon ang panukalang magtatag ng pansamantalang administrasyon sa Senado sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa pamumuno sa Kamara. Ginawa ni Luistro ang pahayag habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ni Senator Alan Peter Cayetano at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian dahil sa mga katanungan tungkol sa pamumuno ng Senado. Sa isang press briefing, binigyan din ni Luistro na hindi maaaring magkaroon ng dalawang pangulo ng sabay ang Senado. Nanindigan din siya na hindi maaaring magkaroon ng dalawang sekretarya ng Senado o dalawang clerk of court na maglingkod sa impeachment court ng sabay-sabay. Nagpahayag ng pagkabahala ang House Prosecutor sa sitwasyon ng pamumuno sa Senado habang patuloy ang paghahanda para sa nalalapit na pre-trial conference at ang impeachment trial proper. Ang kanyang mga pahayag ay matapos ang isang panukala mula sa grupo ni Cayetano na nananawagan para sa isang pansamantalang administrasyon kung saan dalawang paksyon ang magkasamang mamamahala sa mga usapin sa Senado. Ayon kay Luistro, ang konstitusyon ay walang anumang probisyon na nagpapahintulot sa paglikha ng naturang kaayusan. Nanindigan siya na ang panukala ay walang suporta sa konstitusyon at hindi dapat ituring na solusyon sa tunggalian ng pamumuno. Sinabi pa ni Luistro na susundin ng 11-member prosecution panel ang posisyon ng liderato ng Kamara. Sinabi niya na kinikilala ng panel ang pamunuan na pinamumunuan ni Gatchalian kaugnay sa mga nagaganap na paglilitis. Iginit pa ng kongresista na ang issue ay hindi lang basta tanong kung sino ang nagsisilbing Senate President o presiding officer. Sa halip, inilarawan niya ito bilang isang tungkulin sa konstitusyon na dapat gampanan ng walang pagkagambala. Sinabi niya ng impeachment trial ay dapat magpatuloy at hindi dapat maantala ng mga hindi pagkakaunawaan na kinasasangkutan ng liderato ng Senado. Ang isyu sa pamumuno ng Senado ay nananatiling nasa ilalim ng pampublikong pagsisiyasat
habang ang pare-parehong kamara ay patuloy na naghahanda kaugnay sa impeachment proceedings. Narito panoorin natin ang buong detalye. Constitution does not provide for interim administration, no? Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? And with respect to the 11 prosecutors, we have manifested already our position. Kung nasan yung House, nandudun kami. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership. How important tingin niyo po yung stability ng Senate leadership to ensuring a credible impeachment trial? Ako, I have expressed my faith and confidence already to the present leadership in the same way that I express the same faith and confidence to the former leadership during their time, no? Remember that this is a constitutional duty. This is not a question of sino ba ang Senate President? Sino ba ang presiding officer? Sino ba ang Clerk of Court? This is a question of proceeding to trying the case and rendering judgment afterwards, no? This is not a question about personality of who will preside, personality of who will be the senator judges, personality of who will be the prosecutors or the defense. What the Constitution mandates is very simple and clear. Trial forthwith. It does not mention about personalities or positions. And after trial forthwith, judgment which is either conviction or acquittal. Dagdag ko lang po, nung nanumpa ang mga senador natin bilang mga maestrado, they promised that they would set aside o isasantabi nila yung kanilang political affiliations at sila ay magiging impartial at objective. At yun ang aasahan natin sa darating na paglilitis. Huli na lang po. Anong mensahe po kaya sa tingin niyo would it send if the Senate remains preoccupied po with internal leadership issues while an impeachment trial is pending? Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayanang Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction ng mga tao, certainly from my end, magagalit ang mga Pilipino if we keep on delaying this impeachment trial. At para updated po kayo sa ating page at sa mga trending at fresh na mga news na nangyayari po sa ating bansa, maaari po ay i-follow nyo ang page na ito. Paki-like na din ang ating video at i-share kung inyong nagustuhan. Maaari din po kayong mag-subscribe para mas updated pa. Maraming salamat po!